Hello guys, so ito, gusto ko na pong mag-break contract. Yan yung karamihan naririnig ko at nagme-message sa akin sa FB page ko na mga first timer. Marami gustong mag-break. So, nag-aasil ako anong pwedeng gawin. Paano? Yun. Sa pag-break ng contract, mayroong dalawang way. On the spot, or yung mag 1 month notice ka. Kung gusto mong magbayad ng same amount ng sahod mo, mag on the spot ka kung may pambayad ka. Ano yan? Without notice yan. Without your notice, bayad mo yan. Dahil hindi ka nagpasabi, nababa ka agad. Kung 1 month notice, hindi ka magbabayad. Kung 1 month notice, hindi mo na kailangang bayaran yung amo mo. Sa 1 month na yan, may sahod ka pa. Yun. Ang dalawang klase ng break of contract or terminate of contract. Vice versa yan, pati sa amo. Vice versa yan. Kung amo ang mag on the spot sa'yo, babayaran ka ng amo ng exact amount ng salary mo without you of notice. Kung mag 1 month notice sila, hindi na sila kayo kailangan magbayad. Yung 1 month mo na lang na sahod, yun yung babayaran nila sa notice na yun. Ang iba, hindi alam anong gagawin. Ganito yun. Pwede kayong gumawa ng letter. Di ba may makikita kayong mga green box yan na mailbox? Ganito yung itsura, ilalagay ko dyan sa screen. Pwede nyo dyan ihulog, pero make sure na pag naghulog kayo dyan, lagyan nyo ng stamp. Bumili kayo ng stamp sa mga baka tingnan nyo lang sa mga Circle K, 7-Eleven, baka mayroon. Magtanong lang kayo, hindi ko pa kasi na-try, pero parang or yung sa sa post office nun, pwede kayong bumili doon para anytime kung paggawa na kayo, ihulog nyo na lang sa box. Then, paggawa nyo ngayon, effective, after 1 month, effective na yan. Tapos, may mga amo kasi na yung buo na talaga ang loob mo na mag-break, yung wala nang makapagpigil sa'yo or ayaw mo may makapagpigil sa'yo, unahin mo hulog doon sa box or send mo sa post office para kahit ano pang pigil sa'yo, wala na makapagpigil kasi na-send mo na ang letter notice mo ng termination or break of contract. Kahit hindi man yan tanggapin ng amo mo yung letter ng copy niya, at least nahulog mo na sa immigration, wala na siyang magagawa doon. So yun, lagyan mo ng stamp at ihulog mo na doon. After, pwede mo na pagka kinabukasan, pwede mo na bigyan ng copy yung amo mo. Or anytime, basta nakakahulog ka na doon sa box na yun. Pero syempre, bago ka mag-break, pag-isipan mo muna ng mabuti. Wala nang atrasan yan. So, isipin mo yung consequences sa decision mo. Kung mag-break ka na ng contract, maaaring makauwi ka na ng Pilipinas, hindi ka na makahanap ng bagong amo, or maaaring makahanap ka pa. Depende. So, tanggapin mo kung anong mangyayari sa resulta. Kasi pag maaga kang mag-break, pasurtihan na lang talaga yan kung makakita ka agad ng amo. Kasi wala ka pang experience tapos nag-break ka agad. So, kung willing kang makauwi na agad sa Pilipinas, mag-break ka. Kaya hindi basta-basta yung desisyon. Kailangan kasi talaga magtiis. Kung ka mag-abroad, isipin mo na kung kaya mo. Sayang yung effort mo sa pag-apply, yung gastos. So, kailangan, bago ka mag-abroad, buo yung loob mo na kaya ko ang homesick, kaya ko ang pagod sa trabaho, puyat, gutom, lahat na lang na pwede mong mapagdaanan, kayanin mo. Kasi pag nandito ka na na-atras ka agad, masasayang lang lahat. Pati yung pangarap mo para sa pamilya mo. Or pwede kang, kung ayaw mo talaga umuwi, na gusto mo mag-break, pwede maghanap ko muna ng bagong amo. Pag may willing na i-hire ka, willing na magpirma ng contract, yun, tsaka ka mag-break. Para sure ka na hindi masasayang lahat. So, ang masasabi ko lang din, syempre,
alam mo naman eh kung hanggang saan kaya mo. So kung hindi mo na kaya talaga, yun, bumitaw ka na. Kasi baka magkasakit ka lang or mababaliw ka lang. So yun, hindi tayo makapagsalita din kasi ng patapos kasi hindi din tayo yung nasa sitwasyon.